Nagpapatuloy po ang voters registration, PTV Special Forum. Maraming katanungan, Kirby, itong Tama. ating mga studio audience. Oo. Siyempre, mga first-time voters yata. Tama ka dyan, karamihan sa Kati. kanila. Siyempre, i-welcome ko rin muna sila. Galing po sila sa College of Arts and Sciences of Asia and the Pacific. Welcome po sa PTV4. Unang may katanungan, si Richel Grande. Richel, go ahead. Good evening po. Tanong ko po para kay Ma'am Dean Edna ko. Edna. ko. Ano po ba yung importansya ng pagiging transparent ng halaga ng gastusin ng isang kandidato para sa kanyang kampanya? Ang isang layunin or ang kahalagahan ng pagiging transparent sa gastusin ay gusto nating isiguro na yung rules, kasi meron tayong rules, no? May laws kaugnay dun sa campaign expenditures at sana ang pagiging bukas o transparent ng gastusin ay umaayon dun sa mga rules kaugnay ng expenditure sa halalan. Siyempre, ang layunin din nito ay yung magkaroon ng patas na kompetisyon yung ating mga kandidato. Na yung rules na yon, in principle, ang sinasabi merong rules para mag-govern kaya ang kandidato natin mayaman o hindi gaanong mayaman. So, ito yung sinisiguro ng campaign na expenditure monitoring na magkaroon ng posibilidad o pagkakataon na ang lahat ng kandidato na kwalipikado at hindi lang naaayon dun sa kakayanan na gumastos sa panahon ng kampanya ay magkaroon ng pagkakataon. Kaya ito yung yung tinatawag nga natin sa international context, yung money politics, no, na hindi nadodomina ng salapi yung ating kampanya at politika. Alright, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Edna. Next question, galing naman kay Shane Pelicin. Good evening po. Tanong po para sa COMELEC. Kailan po ba, after registration, kailan po ba maaaring makuha ang voters ID at saan po? Voters ID, sir. Yung voters ID po, medyo mahabang usapin yan, ano? Oo nga. Ako wala pa rin. Especially since ang karamihan sa atin, medyo may expectation na kapag nagparehistro ka, kuha mo na dapat yung ID mo that day, no? Ganun po kasi sa grocery store, yung mga warehouse shopping, no? Pagpasok mo dyan, bayad ka ng konting pera, paglabas mo sa kabilang dulo, may ID ka na. Hindi po ganun eh. Ang pagkakaiba pong malaki kasi dito sa pagpaparehistro bilang botante, pagkatapos mo isubmit yung application mo, hindi ka pa registered voter. Dadaan pa yung application mo sa isang approval process. Ibig sabihin, didinggin pa yan. So pag dininig yan, doon ka lang madidesisyonan kung aprobado o hindi yung rehistro. Yung hearing process, umaabot ng 3 buwan yan. Dahil quarterly ang ating hearing, no? So every quarter. So kung doon ka sa simula ng quarter, 3 buwan ang hihintayin mo bago ka maisalang sa hearing. So doon pa lang, meron ka nang hinihintay kagad na at least 3 months, di ba? And then on top of that, yung production ng ID nasa isang lugar lang. For security reasons, isang printer lang ang ginagamit namin, isang printing facility lang. So lahat ng application sa more than 1,600 offices ng COMELEC nationwide, pumupunta po yan sa COMELEC Central at doon natin iniimprenta. Medyo natatagalan. Director Jimenez, bakit ako po nung 2010 nagpa-biometrics, bago po mag-2013 elections, wala pa rin po yung voters ID ko? Opo, ganun. 3 taon Kasi po. nung 2010 po, I really don't like giving reasons based on specific instances. But doon po specifically dun sa kaso ng 2010, nung magsisimula yung automation ng 2010, tinigil po talaga namin yung printing ng ID. Kasi that was the first time na mag-automate tayo. Sabi ng NBank, kailangan natin i-focus lahat ng energy at lahat ng talino natin na gawing tama yung eleksyon. So medyo na-deprioritize yung production ng ID. In the meantime, nung nag-restart naman na po, mabilis na rin lumabas yung ibang ID. In fact, right now, marami ng ID sa iba't ibang opisina ng COMELEC, hindi lang nadadalaw ng mga may-ari ng ID. No? Ibig sabihin, in some cases kasi, in-expect nila, padadala sa kanila sa Correo. In some cases, sa barangay nila hinihintay. Marami po ang nandoon sa office ng COMELEC. Kailangan naman po magpunta kayo sa website ng COMELEC, yung www.comelec.gov.ph,
tignan nyo kung available na yung ID nyo doon. Again, the waiting time is at least a year. At least a year. Paglampas na kayo ng 1 taon, dapat makuha nyo ng ID nyo. Kung hindi nyo pa nakukuha, pwede kayong mag-query doon sa website namin at tingnan nyo kung ano yung naging problema po. Apo, Director James, sa follow-up question lang po. Sakali pong nakapag-rehistro na yung ating pong mga kababayan dito po sa biometrics, kahit po wala pa po yung mga IDs nila, pwede po silang makaboto? Absolutely. Hindi po natin kailangan yung voter ID para bumoto. Palagi natin sinasabi yun, hindi natin kailangan yung voter ID para bumoto. So, kahit wala kang ID, maari po kayong pumunta. Kahit ang hawak nyo lang ay yung stub from the filing of your registration, pwede na po kayong mag-vote sa 2016. Okay. May isa pang katanungan, Cathy, ating bisitang mga estudyante. Si Judy Ann Bautista, may katanungan? Go ahead, Judy Ann. Good evening po. Ang tanong ko po ay para sa COMELEC. Gawin po ng mga Pilipino ang last register. Gaano po kahanda ang COMELEC para sa pagdigsa ng mga tao sa last day of registration? Well, medyo mahirap din na tanong yan kasi anong klaseng preparasyon ba ang kakailanganin natin? Look, kung tinatanggap natin na ang Pilipino merong sakit na last minutitis, ibig ba sabihin yan that dun sa last week ng registration, dapat lahat ng available COMELEC offices or lahat ng available public spaces, lagyan natin ng registration machine para ma-accommodate lahat ng magdadagsaan? Because we know for a fact na nagdadagsaan, umaabot yan ng 500,000. No? 500,000 despite the fact na mahigit 1 taon ang registration period. So kung sasabihin natin, gaano kahanda ang COMELEC, ang implikasyon ba nun ay dapat dun sa last week na yan, you can accommodate literally 500,000 people at least? Hindi rin naman, no? Kaya nga ang ginagawa ng COMELEC ngayon, sinisikap natin spread out yung load. Kaya natin hinahabaan yung registration period para hindi kayo kailangan magsiksikan sa dulo. At kapag nagsiksikan pa rin sa dulo yung mga magpaparehistro, doon, medyo talagang you have to expect na mahihirapan kayong magparehistro. In fact, kung talagang hinintay nyo hanggang last day, on the theory na ang sinabi ng COMELEC, sabi ng COMELEC, October 31 ang last day, pwede ako magparehistro ng October 31. Niloloko mo lang sarili mo kung sasabihin mo na pwede ako pumunta doon at sigurado ako magpaparehistro. Dahil malamang sa hindi, marami na rin nag-isip niyan. At marami na kayo nagsisiksikan doon. So malamang sa hindi ka rin makakapagparehistro. Kaya the best solution talaga is magparehistro ka na hanggang sa maaga. No? Hanggang sa wala pang taong nakapila. Hanggang kailan Hanggang po kailan, yung sir? registration ng COMELEC, Ang sir? registration ng COMELEC hanggang October 31, 2015. Ngayon, merong mga nagsasabi, in fact, first day pa lang nag-registration, may humihirit na, wala bang extension yan? First day pa lang, ha? 17 months yung registration period, extension na kagad ang hinihingi nila. Never mind that. But, ano ang sagot dun sa mga taong gusto magpa-extension? Ito ang problema natin dyan. Ayon sa batas, 120 days before elections, kailangan mong isara yung listahan ng botante. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magdagdag ng botante until the day of the elections. Hindi talaga pwede yon. So, isasara mo 120 days. So, pag hindi mo tinigil doon at nagpa-extend ka nagpa-extend, dalawang mangyayari. Una, lalabag kami sa batas. Pangalawa, magkakamali lahat ng estimate natin sa supplies. Ang COMELEC po ay nag-iimprenta lang ng 100% na balota. Ibig sabihin, kung meron tayong nakatala na 54 million na registered voters, literally, 54 million lang ang iimprenta natin. Hindi tayo makakagawa ng ganong klaseng estimate and therefore hindi tayo makakapaghanda ng tama kung walang tigil ang pagpaparehistro natin. Kaya nilagay sa batas na meron tayong cut-off at yung cut-off na yun ang sinusunod natin. Ano po yung steps sa pagpaparehistro, lalong-lalo na po, medyo bago po sa ilan, yung biometrics? Napakadali po magparehistro. Punta lang kayo sa COMELEC office, pakita nyo yung ID nyo, sabihin nyo gusto nyo magparehistro. Kung kayo, mga kabataan, first-time voters kayo, napakadali, fill up lang kayo ng form. Pag fill up nyo ng form, check yan ng election officer, and then magpapa-biometrics kayo. Ano po ba yung biometrics? Isipin nyo lang 3 P. Picture, pirma, at fingerprint. Fingerprint. So, picture, pirma, at fingerprint, no? So, yan yung biometrics natin. So, you have to have that, otherwise, hindi kayo makakaboto sa 2016. Tandaan nyo, 3 P. Picture, pirma,
fingerprint. Okay. Kasabay Kati nitong registration ay yung isa sa pinakamahalagang ginagawa ngayon ng COMELEC, yung Walk Ka campaign. Sir, bumaba ba yung timbang natin doon, sir? Anyway, sir, from Lawag to Ilocos Manila. Norte to Manila, then going back to Manila at to Sorsogon naman, sir. Kamusta po ang naging turnout po nito? Maganda po yung experience natin doon sa first leg ng Waka Waka. Magpapasalamat nga ako sa NAMFREL at sinuportahan kami. No? Pinakalat nila sa kanilang iba't ibang chapters yung information. At ang nangyari, pag naglalakad kami ngayon, may sumasalubong sa amin at nai-increase yung awareness ng mga locals tungkol sa registration. Napakahalaga nito dahil ginawa natin ito nung first month of registration. At dahil doon, sa tingin namin, doon sa regions na dinaanan namin, ang talon ng registration, napakalaki. 100,000 yung natala doon sa isang lugar. No? So, maganda kasi na pag-uusapan. Papasalamat din ako sa PTV4 kasi PTV4 yung talagang sumama sa amin. Nakilakad din talaga. One month Nakilahok. yun. Literally, naglalakad araw-araw. So, naglakad po kami mula Lawag hanggang Maynila. And then, nung last day namin, nung June 1, naglakad kami mula Monumento hanggang Rizal Monument sa Luneta. And then, siguro in a couple of months' time, magsisimula naman kami mula Manila, papuntang Bicol naman. Pinalalampas lang namin yung typhoon season. Okay. Oo. Yun nga cameraman, si Romel Tagbas talagang nakilakad daw siya. Si Romel, Ang kanyang kamerang napakabigat. Okay. Marami na nga ang paghahandang isinasagawa ang COMELEC. Ang NAMFREL naman, ano yung paghahandang isinasagawa? Kasi hahalal tayo di lamang ng mga senador, mga kongresista, pati Pangulo, ihahalal natin sa 2016. Ano po ang preparations So, na totoo yun. So, nakita natin sa mga usapan ngayon, no, na maraming talagang papagtuunan ng pansin. No? Meron dyan yung teknolohiya, meron yung proseso, yung edukasyon, yung impormasyon. No? Pero lahat yan, hindi mo pwedeng bitawan yan. No? Namimili yung NAMFREL muna kung ano yung critical na activity. No? Yung, kaya nga, nilagay namin sa itaas muna yung voters registration, pati yung technology. Kasi kahit na kunin mo yung pinakamagaling na teknolohiya, kung yung voters list mo naman hindi accurate o kulang, walang saysay yung election mo. Hindi inclusive, hindi ka pwede mag-participate. No? Samantala naman, kung maganda yung teknolohiya mo, top-notch, no? Pero kung yung isinusubo mo doon sa makina o kaya yung proseso, katulad ng pinag-usapan natin, yung transmission nung huling election, yun yung problema. Labas yun sa makina, pero dapat sinasama rin dito, isang component ito na dapat pagtuunan ng pansin. Meron din tayo ngayong aspeto, no, na kuminsan kahit na wasto na itong pamamaraan na to, pagdating na naman sa kung patas ba yung rules of the game, dehado yung mga kandidato, hindi rin maganda yung election mo. So ang tinitingnan natin ngayon sa election yung buong proseso, yung buong institusyon, no? Hindi lang yung isang aspeto. Doon pumapasok kayo yung NAMFREL dahil pinapakita natin na patuloy itong proseso. Ang pagboboto hindi lang doon sa araw ng eleksyon, no? It's bobotohin mo yung kandidato mo pero babantayan mo rin. Titingnan mo yung performance, titingnan mo, kikilatisin mo kung sino siya, kung nararapat ba siya sa ating boto, no? So it's a ongoing thing. So doon ngayon pumapasok yung NAMFREL na it's a 24/7 monitoring, hindi lang sa election, pati doon sa proseso. Pinapa-wrap up na tayo pero meron ako isang mahalagang tanong kay Attorney Cynthia Rojas dahil ngayon pa lang may mga individual, may mga grupo na nagpapalutang ng no-el o no election scenario. Ito po ba ay posible ayon sa ating konstitusyon, Attorney Cynthia? Ayon sa ating konstitusyon, the term of office of the President is fixed. Also, the manner of election is fixed. So, kung meron man mga nagsusulong ng no elections, palagay ko palipad hangin lang yon because there has to be change in the Constitution to be able to effect this. Specifically, dun sa mga law students or sa ating lahat, just get hold of the Constitution and look at Article 7, specifically Section 4, where it speaks about the start of the term of office of the President, June 30, immediately following the election of the second Monday of May, and it ends on the next succeeding after 6 years, June 30 din. So, kung matutuloy ang no elections, walang holdover, sabi ni, alam nating lahat yun. Since hindi rin pwede ng holdover, so palagay ko tuloy na tuloy ang eleksyon. And the COMELEC is preparing for it. So, might as well, let's just get educated. First, start with registration. Kaya doon tayo mag-umpisa lahat.
Okay, kahit kasabay ng last message ni Trisha, tanong ko lang, meron ba kayong mga pinapatupad na mga voters education campaign din para naman sa youth sector? Yes, so sa National Alliance of Youth Leaders, kasi noong 2012, nagkaroon ng Voters Education Campaign sa UP Diliman. It's called Tatak Botante, and we are planning to do this again for the next election. So we encourage other schools and other youth organizations to do the same, to push for voters registration and smart and free voting. So there. Huling mensahe mula kay Attorney Cynthia Rojas naman. Okay. So, balik ko rin dun sa unang step natin. The voter education starts now. It is not too late. Let us start by registering para ma-count ang ating boto sa eleksyon. Okay, last message naman galing naman kay Dr. Edna Co, Executive Director ng UP Center for Integrative and Development Studies at isa pong UP professor. Ang eleksyon ay isang napakalawak at isang buong sistemang proseso, hindi lang yung machine, hindi lang technology. Ito ay yung pakikilahok ng ating mga kababayan. So, registration, biometrics, pagboto sa panahon ng eleksyon, pagmamatsyag ng tama at maging makiisa sa proseso ng ating eleksyon ayon sa rules at ayon sa batas. Alright. Huling mensahe naman po mula kay Mr. Ferdinand Fontillo mula sa Culiat High School. Sa amin pong mga guro, isang pribilehiyo ang laging magsilbi sa ating mga mamamayan para ma-exercise nila yung kanilang right to vote. So, hopefully lang din ang COMELEC ay magbigay din ng tamang benepisyo na dapat tanggapin ng mga guro sa pagsisilbi nito sa bayan. Salamat. May pahabol pa. Next, si Sir Jerry Liao, isa pong business technology analyst. Well, yung technology, marami talagang may dudulot to. No? So, ito'y talagang makakatulong dito sa ating proseso sa eleksyon. So, ang kulang na lang talaga dito, babalikan ko yung sinabi ko, yung tiwala. No? We can be as high-tech as possible at kayang gawin yun. Pero kung wala ka naman tiwala, kahit anong gawin ko, sayang. So, ang tanong dito, kaya ba natin magtiwala? Kaya. Yung COMELEC, yung pamahalaan, kaya bang gawin ito ng tama? Tama, kaya pa din. Ano? So, isang halimbawa na gusto ko lang ibigay sa inyo, yung loto. Di ba? Lahat tayo tumataya ng loto. Paano kayo nakakasiguro na yung ginuhit nyo at sinubo, binigyan ka ng print, yung tinaya nyo ay pumasok? Paano kayo nakakasiguro doon? Kasi nagtitiwala kayo. At yung loto, parang araw-araw na eleksyon yan. No? Di ba? Lumalabas, hindi ka nananalo pero hindi ka nagko-complain, bukas magtataya ka uli. Diba? So it's also technology. So para sa akin, mas madali pang ma-hack yung COMELEC system kaysa yung loto, mas madaling ma-hack kaysa sa COMELEC kasi nga nakakonect sila almost every day. No? So kailangan lang talaga magtiwala tayo at yun nga, yung pagrehistro, magrehistro na po kayo ngayon para hindi na kayo mag-complain pagdating ng araw kasi nagrehistro naman kayo. Malaki pong tulong yung biometric na yan. Maniwala po kayo from a technology point of view. The biometric will really help a lot dito po sa election ito. Maraming salamat. Huling mensahe po mula kay Ginoong Eric Jude Alvia, Secretary General ng NAMFREL. So, ang sinasabi lang ho namin din, lahat itong pangyayarin to, magagarantiya lang natin kung makikilahok tayo, no? Magiging vigilant tayo. Kasi kung papabayaan natin yung isang institusyon o yung ibang grupo lang na magpatakbo ng eleksyon, hindi natin maaasam kung ano yung malinis na halalan. Okay, at last message naman galing kay COMELEC Director James Jimenez. Specific dun sa mga kasama natin dito sa studio, itong mga kabataan, tanong ko lang sa inyo ganito, kung kayo merong isang class project at may grupo kayo, di ba maganda kung kayo ang nagsasabi kung sino yung leader nyo doon? Ganon din sa buong bayan. Mas maganda kung kayo ang nagsabi kung sino magiging leader ninyo kasi mas madali kayong susunod sa kanya at mas madali kayong tutulong sa pag-unlad ng bayan ninyo. Magparehistro po kayo. Para sa isa sa mga pinakamahalagang araw sa bansa gaya ng halalan, napakalaking bagay po ang pagkakaroon ng tamang preparasyon hindi lamang sa parte ng pamahalaan ngunit maging sa mga botante. Atin pong tandaan na ang pagtatagumpay ng araw na ito ay nakasalalay sa pakikiisa ng bawat Pilipino. Ako, si Cathy San Gabriel.
Kakabit na po ng pagiging isang responsableng mamamayan ay ang pakikilahok sa halalan. Huwag po nating kalimutan na ang pakikisa sa paghahalal ng mga bagong leader ay isang tungkulin na ginagampanan natin hindi lamang po sa ating sarili, kundi maging sa mga susunod pang henerasyon. Ako po si Kirby Cristobal, naway nakatulong po sa inyo ang 1.5 oras ng pagsama sa aming talakayin ang napakahalagang isyong ito. Ito po ang Voters Registration, a PTV Special Forum.